Kumusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So, usapang hindi to politika, but I think about to sa Pilipinas pa rin kasi ito yung pinakasikat ngayon na Philippine Looper na nagpapa-VIP daw. So, tingnan natin to para. So, ang video to is mula kay Kaalam PH. So, meron to pamagat na pa-VIP Philippine Looper na hambog. So, yan yung panonorin natin. PH Looper Downfall. Gusto VIP treatment. So, yan panonorin natin, men. Kasi ibang usapin to. Alam naman natin na yung mga Pilipino is sobrang natin sa mga parangal sa bansa natin. Pero, tingnan natin kung ano nga ba yung kinabagsak ng taong ito. And I think hindi pa naman siya totally bagsak talaga. Anyways, tingnan natin. So again, ang video to is mula kay Kaalam PH. Supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin Pilipinoises. So mga kanoy, hindi na natin doon patatagalin pa. Simulan na natin baga agkawin pa ng China. Kaalam PH Pilipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start. Taas ng Hindi naman ako nagpapa-VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao, ganun din ang gawin nyo para sa akin, hindi naman ako ganun. Tapos yung accommodation, sabi ko nga kahit sa MDRRI mo lang, okay na ako doon, wala namang problema sa akin at di naman tayo VIP. Yun lang naman inaano ko kasi kung ang ganda-ganda kasi ng ang ganda ng Lunes ko nun eh. So okay, maganda yung Lunes mo. Tapos yung context kasi dito parang wini-welcome siya sa ibang LGU. Maayos. Tapos nung napunta siya doon sa Negros, which is yun nga, sagutin ka ng ano kailangan mo dito, para binabagyo ng Tino, may parang gusto niyang iano daw siya, kaya siya binansagan na nagpapa-VIP Alam naman natin na nung time na yon is yung bagyong Tino is iba din yung ginawa ng Tino na yan sa Cebu kasi. So ibig sabihin hindi siya ganyan ka-joke yung bagyo na yan, mararamdaman mo din talaga yung ng mga tao. So tuloy, magpapakilala ka. Alam ko, kahit nagtatrabaho kapag ginanong ka, iinit dugo mo eh. Isang vlogger ang umani ng milyon-milyong views dahil sa kakaibang layunin niya na libutin ang buong Pilipinas gamit lang ang kanyang mga paa. Hindi siya sumasakay ng sasakyan at hindi rin gumagamit ng bisikleta. Araw-araw, naglalakad siya mula sa isang bayan papunta sa susunod, kumakain sa mga karinderya at minsan ay natutulog pa sa mga bahay ng mga taong Yung mga picture na ipinost dito is yung yung binigyan siya ng mga souvenir na parang ungrateful, tapos yung isa gumamit ng valid ID FB page. aalok ng tulong sa kanya. Siya si Ferdinand de la Merced na mas kilala bilang The Philippine Looper. Ngunit kamakailan, hindi dahil sa kanyang paglalakad na pag-usapan si Looper, kundi dahil sa kanyang reklamo laban sa isang lokal na pamahalaan na umano ay hindi siya tinrato bilang VIP. Ang tanong ngayon, dapat nga ba siyang tratuhin bilang espesyal na bisita o lumalabis na ang kanyang inaasahan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video Para sa akin lumalabis na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat noong Enero 2, 2025 nang i-post ni Looper sa social media na magsisimula siya sa Kilometer Zero sa Luneta Park. Ang layunin niya ay marating ang Batanes, bumaba sa Bicol, tumawid sa Samar at Leyte at makarating hanggang Mindanao at Tawi-Tawi. Pagkatapos ay babalik siyang muli sa Batanes para makumpleto ang tinatawag niyang loop. Ayon sa kanya, gusto niyang makilala ng Guinness World Records bilang taong naglakad sa pinakamaraming lugar sa Pilipinas. Habang tumatagal, unti-unting napansin ng mga tao ang kanyang paglalakbay. Sa una ay kakaunti lamang ang nanonood ng kanyang mga video, ngunit habang lumalawak ang kanyang nararating ay dumami rin ang mga sumusubaybay sa kanya online. Maraming taga iba't ibang lugar ang sumasalubong sa kanya, nag-aalok ng pagkain at nagpapakuha ng litrato. May ilan pang lokal na opisina. yan din yung isa sa di ba, na marami nag-aalok sa kanya. Pwede ding dati ba siyang mahirap? Kasi kung ganyan, marami nag-aalok sa kanya, binibigyan siya ng tamang pagtrato. Hindi siya tamang pagtrato kasi wala namang yung parang yun nga, yung parang VIP treatment. Kasi aminin niya man o hindi, nakakatanggap talaga siya ng VIP treatment. 'Di ba? Na inaalagaan talaga siya. Ang nakakatakot lang dyan is yung time na masasanay na siya or nasasanay na siya, hinahanap niya na sa iba. So parang yun pa ata yung na lumaki yung ulo niya. Something like that. Kasi lumalaki talaga yung ulo niya, sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Turismo ang tumutulong at nagbibigay ng sertipiko bilang patunay na dumaan siya sa kanilang lugar. Sa puntong ito ay umabot na siya sa halos 1 milyong followers sa Facebook. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang biyahe, nag 1 million followers pala siya. Kaya pala ginamit niya yung nasa valid ID.
1 million followers. Grabe. Ako meron lang akong silver play button. Ay bigla siyang gumawa ng video kung saan ibinuhos niya ang kanyang sama ng loob. Ayon kay Looper, nang dumating siya sa isang bayan sa Negros Oriental ay hindi siya pinansin ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Ang sabi pa niya, tinanong siya ng isang empleyado, "Sino ka? Ano ang kailangan mo rito?" Dahil doon ay nasaktan daw siya at nagtanong kung bakit parang galit ang mga tao sa kanya. Sinabi niya na ginagawa niya ito hindi para sa sarili niya kundi para ma-promote ang turismo ng bansa. Yan, dito tayo. Kasi I think dito nagsimula yung lahat, di ba? Na parang sinasabi niya na yun nga, tinanong siya kung sino siya. Siyempre, mababastos talaga siya doon par. Di ba? At ano na yun? Given na yun na mababastos talaga siya sa part na yun kasi ganunin ka ba naman. Pero dapat kasi tingnan niya rin yung sitwasyon and then sana na lang, nag-stick na lang siya dun sa tao na yun. Hindi niya pangalanan yung buong lugar. Problema kasi sa taong to, kapag meron siyang nakaalitan sa isang lugar, idadamay niyo yung buong lugar eh. Gaya nung meron daw siyang na-skip na isang lugar na hindi niya nanilakad kasi yung tao daw doon is parang, iwan ko kung hindi niya ba nakasundo. Diba? Kaya ang ginawa niya, in-skip niya yon. Nga lang, nakakapagtaka doon, kung in-skip mo yon, paano mo makukumpleto yung full Philippine loop mo kung in-skip mo yung isang lugar dahil lang doon, diba? Diba? Ano ko? Tapos lumabas ng video ay marami sa mga netizen ang hindi natuwa sa kanyang sinabi. Para sa kanila ay tila inaasahan ni Looper na lahat ng lugar na pupuntahan niya ay magbibigay sa kanya ng espesyal na pagtrato. May mga nagsabi pa na parabang nakakalimutan niya ang tunay na dahilan ng kanyang paglalakbay at nagiging mayabang na raw siya. Yun talaga. Based din sa mga nakikita ko sa video par, nag-iba na talaga yung ugali niya. Diba? Kasi kita nyo, sometimes may mga tao sa paligid niya, hindi niya na pinapansin. Diba? Sige, sabihin na natin, excuse niya, sobrang exhausted niya, sobrang ano niya. Pero kung titignan mo naman, may lalapit sa kanya, magsi-cellphone lang siya, hindi niya pinapansin. Ngayon, parang dito papasok yung part na ikinasakit ng butchi mo, yung ginawa sa'yo ng LGU, na hindi ka pinansin, pero ikaw, ginagawa mo din naman sa ibang tao. Diba? Na parang ginaganyanan mo lang yung tao, tapos, yun nga, may mga kumakalat pa na kapag ka-chicks yung nakakaharap mo, inaano mo sila, ini-entertain mo sila. Ikaw lang din yung bumabutas sa sarili mo eh. Sa halip na inspirasyon ay naging issue ang kanyang ugali at paghingi ng pansin. May ilan namang nagtatanggol sa kanya at sinasabing natural lang na makaramdam siya ng lungkot kung tila binabaliwala lang ang ginagawa niyang sakripisyo. Totoo. Given na yon, di ba? Given na yon na normal lang na maramdaman niya yon. Ang problema kasi sa kanya par, generalize niya yung isang lugar. Siyempre unfair din yon sa ibang mga nakatira doon sa Negros. And then, ang isa din sa pagkakamali niya talaga, ginamit niya yung word na yung bagyo, taon-taon naman yan. Bagyo lang naman yan. Something like that. Sabihan ka ba naman ng ganyan? Diba? Sobrang insensitive nun sa mga tao na biktima nung bagyo, yung iba namatayan pa. Diba? Di din biro yung mga trauma na pinagdadaanan nila. Diba? So, syempre, magre-react talaga yung mga tao sa bagay na yan. Kasi, syempre, yung mga victim nung Yolanda, yung mga victim nung Odette, yung mga victim nung Tino or whatsoever, titingnan nila yan as, grabe ka, bagyo lang yan para sa'yo Parang normal lang sa'yo na ganyan. Sige, sabihin na natin na normal, pero parang pinapakita mo kasi sa kanila na bagyo lang naman yan. Ito ako, gumagawa ako ng record. Naknangtawa kung tutuusin nga yung mga tao sa LGU na yan, mas prioritize nila yung mga lokal talaga sa kanila kaysa sa ikaw bisita. Regardless kung yung gagawin mo is world record, mas importante pa talaga sa kanila yung mga nasasakupan nila. Diba? I think yan yung isa sa pagkakamali niya. Naman na sa bawat lakad niya ay nakikita ng mga tao ang kagandahan ng ating bansa. Ngunit sa kabilang panig ay may mga nagsasabi namang kung talagang sakripisyo ang hangad niya ay hindi na dapat siya umaasa ng espesyal na trato mula kanino man. Matapos, paano ba niya napapakita ang kagandahan ng bansa? Kasi parang naglalakad lang naman siya sa daan, di ba? Or meron siya mga photo shoots
sa, for example, Luneta or sa kung saan man, doon sa Bukidnon, mga tourist spots. Di ko rin alam nakita ko lang din naman siya Ang unang video ni Ferdinand de la Merced o mas kilala bilang The Philippine Looper, inakala ng marami na titigil na siya sa pagrereklamo. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa halip na magpakumbaba, ay mas lalo pa siyang nag-ingay sa social media dahil sa mga bagong pahayag niya laban sa mga opisyal ng isang lokal na pamahalaan. Yan din yung isa sa nakakatakot. Possible din kasi na baka na-overwhelm siya sa monetization kasi syempre nung time kasi na pumutok yung pangalan niya, 'di ba? Binash siya ng mga tao. Of course, kung monetize tong tao na to, grabe yung engagement niya. Grabe yung earning niya that time. Nakakatakot lang dito kung sinundan niya yung yung mga statement niya na alam niya na may clicks, may engagement. 'Di ba? Kasi na-overwhelm siya sa kita. Kasi parang sa pagkakalam ko, nag-flex siya ng 100,000 earning daw. 'Di ba? So, malaki talaga yung earning niya. Pero kung yan yung tinatahak niya ngayon, sana hindi niya ipagpatuloy para kasi masasayang yung pinaghirapan niya Kakainin siya ng sistema dito sa social media. Especially sa Facebook na parang rage bait na yung galawan. Kasi parang doon papunta Kasi yung mga public apology niya naman, hindi naman niya na-execute ng maayos. Dumating pa siya sa punto na nagpa-public apology na ako sa inyo. Tapos kayo ganito pa rin. 'Di ba? Dapat sana yung ginawa niya. Hindi niya na pinatulan tong dito sa social media. Pero kung yun nga, kung na-overwhelm siya sa monetization, pagpapatuloy niya talaga yan. Which is, yan yung possible na ikakasira niya. Sayang yung pinaghirapan niya talaga para. Bago niyang rant, ipinakita niya kung gaano na talaga siya nadadala ng sariling kasikatan at kung paano nabago ng atensyon ng publiko ang kanyang pag-uugali. Sa kanyang mga sinabi, para bang inaangkin ni Looper na espesyal ang bawat lugar na kanyang nilalakaran. Ayon pa sa kanya, kapag nadaanan niya raw ang isang syudad, kasali na ito sa tinatawag niyang History Walk. Ibig sabihin, nagiging parte na raw ng kasaysayan ng bansa ang lugar na yon dahil siya ay dumaan doon. Maraming netizen ang napailing sa ganitong pananaw niya dahil tila sobra na raw ang tingin niya sa sarili niya. May mga nagkomento pa nga na, yan din. Medyo iba din yan. Ito lang yung bukod tanging ewan ko kung mako-considered ba siya as atleta or yung yung mga Pilipino na nagbibigay ng karangalan sa bansa na parang ito lang yung wagas kong mag-flex or wagas niyang gamiting pang shield yung niya na hindi niya pa naman natatapos talaga. Kumbaga hindi pa siya achievements pa, ginagawa pa lang. Pero the way na kantahin niya, swerte kayo, nadaanan ko kayo. Parang kulang na utang na loob niyo to sa akin. Tapos hindi niya pa nakuha yung record par. Dinaig niya pa yung may mga hawak talaga ng record na tahimik lang. 'Di ba? Nakakatakot pa dito, what if makuha niya na yung record? Baka mas lalong swaswapang yung niyan, ugali niyan. For example, hawak niya na yung record. 'Di ba kayo? Babalikan niyo yung taga Negros, 'di ba kayo? Swapang kayo ito yung record kainin niyo. Baka gaganyan yan. 'Di ba? Yan nakakatakot talaga kapag nagpapakain ka talaga sa social media. parang inaakala niyang siya si Jesus na may Jesus Trail at nabasta niya lang lakarin ng isang kalsada ay bigla na lang magiging tourist spot ito. Nako. Sa sumunod niyang paliwanag, sinabi ni Looper na gusto lamang daw niyang makausap ang head ng tourism sa lugar para mas mapadali ang pagproseso ng kanyang paglalakbay. Ayon sa kanya, kapag nakausap na niya ang pinuno ng tourism office, mas mabilis daw ang lahat dahil ito ang makakausap ng ibang opisina para sa kanya. Ngunit nang inalok siya ng oras para sa meeting bandang 10:00 ng umaga, ay nagreklamo siya dahil hindi raw siya available sa ganong oras. Para sa kanya, kailangan raw mag-adjust ang opisina sa schedule niya. Yan yung problema. Actually, lately ko lang din nalaman na bakit hindi siya winelcome. Tapos malaman ko 10 AM yung gustong iset. Tapos gusto niya i-adjust sa sarili niyang time. Parang dyan siya pumapasok na nagpapa-VIP siya Dapat siya yung mag-adjust kasi bisita ka lang sa lugar na yan Hindi ikaw yung pinaka-main priority talaga niyan. Diba? Kahit sinong Poncio Pilato ka pa kung pupunta ka sa lugar, kung meron na silang nakaschedule, mahirap na isingit ka pa. Yung mga businessman nga na siguro pupunta dyan, hindi nila makukuha yung
yung agarang scheduled if ever gusto nilang mag-set ng meeting para sa ikakaganda ng lugar nila, mag-i-invest yung businessman. Yung businessman biglang mag-attitude siya na mag-i-invest ako dito sa bansa nyo. Sir, i-appoint kita 10 a.m. Hindi, 8 a.m. na. Ngayon lang. Biglang gaganyanin mo. Hindi magagalit sa'yo yung LGU talaga. Uy, iba ka. Attitude ka. Diba? Kung totoo yan, I think meron din siyang nalabag sa part na yan. And then, yun nga, parang dyan napapasok yun. Nagpapa-VIP ka talaga. Ang problema kasi dito, hindi niya matanggap talaga, na nagpapa-VIP talaga siya. Diba? Kasi yun nga, yung, tawag dyan, yung record naman na aabutin niya, wala naman niyang totally scheduled eh. Hindi naman siya tinaiman ng Guinness na dapat matapos mo to within 1 year. Pag lumampas ka dito, back to zero. Wala namang ganyan eh. Yung record lang naman na isaset niya, lilibutin niya lang yung buong bansa na maglalakad lang siya. Di ba? So dapat mag-a-adjust din siya kasi especially like that, may pagdadaan ng bagyo yung lugar. Di ba? Marami ang napaisip dito. Kung siya na nga ang humihingi ng pabor, bakit parang ang dating ay siya pa ang nag-uutos? Hindi pa rin siya tumigil doon. Ipinagmalaki niya rin na siya raw ang kauna-unahang Pilipino na naglakad mula kilometer 0 hanggang Batanes at nakarating pa sa tuktok ng Mount Apo. Sabi, hindi niya pa natapos sa pinagmamalaki niya na. Pero meron naman tayo na alam na. Kasi hindi lang naman siya nag-iisang looper pare. Marami naman silang looper eh. Actually, meron nga isang lalaki na in-straight niya lang yung Pilipinas. Tapos Guinness World Record na siya. Yung sa kanya kasi loop yun eh. Alam mo yung may nakatapos na nga. Hindi nga natin narinig yung pangalan niya eh. Hindi nga natin narinig na nag-brag siya eh. Tapos ikaw hindi mo pa natapos yung sayo. Parang, utang na loob nyo to sa akin. Magpasalamat kayo. Kasali kayo dito. Ay, titignan ka talaga as pa-VIP. niya, pasok na raw sa kasaysayan ng bansa ang ginawa niyang ito. Wala pa May nga. mga naniwala at humanga, ngunit marami rin ang nagsabing tila sobra na ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Para bang bawat hakbang niya ay dapat purihin at bawat lugar na daanan niya ay dapat may sumaludo sa kanya. Ang mas nakatawag pansin pa ay nang sabihin niya sa video na kung mabait daw sa kanya ang isang tao, magiging mabait din siya rito. Ngunit kung masama naman ang pakikitungo sa kanya, ay babalikan niya rin ito ng masama. Yan yung ikakabagsak mo, sir. Yan yung ikakabagsak mo kasi mostly sa mga kababayan natin na gustong magbigay ng papugay sa bansa natin, sobrang down to earth lang. Yung ibang mga atleta dyan, sobrang tahimik lang. Di natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Saka lang natin malalaman yung mga pinagdadaanan nila kapag ka nag-succeed na sila or naging champion or nakakuha na sila ng gold medal or whatsoever. Nag-set na talaga sila ng record. Yung sa'yo, hindi mo pa nga nakukuha yung record na inaasa mo, yan na yung ipapakita mo. Diba? Wala na yung pagka down to earth mo. Yan yung problema dyan eh. Kakainin ka talaga ng sistema kung ganyan yung paniniwala mo. Dapat mabaguhin mo yan. Diba? Habang maaga pa. Kasi kung dadalhin mo yan, magagaya ka lang din sa ibang mga content creator na nagre-rage bait na sobrang lakas lang nung una tapos ngayon wala na. Diba? Sana wag siyang magpasilaw sana. Para sa ilan, ito ang pinakamaling pag-uugali ng isang taong gustong magbigay inspirasyon. Tama. Kapag ganyan ang pananaw, ibig sabihin ay gusto lang niyang maging panalo sa lahat ng sitwasyon. Tama. Wala nang kababaang loob at wala ring pag-unawa sa pagkakaiba ng opinyon ng tao. Ayon pa kay Looper, hindi basta-basta ang ginagawa niyang paglalakad dahil nakatapat daw siya sa mga opisyal ng Malacanang. Aniya, alam daw ng pambansang pamahalaan at ng kapulisan ang bawat galaw niya. Sa sinabi niyang ito, lalong dumami ang Regardless, kung alam ng Malacanang, alam ng pamahalaan yung ginagawa mo, that doesn't mean na ganyan ka na very important person. Sobrang dami na nga ng galit sa gobyerno natin eh. Tapos yan pa yung i-flex mo. Ay nako. Sobrang laki na nga ng problema sa gobyerno natin, di ba? Kasi yun nga yung sa corruption. Tapos yun pa yung i-flex mo. Di ba? Tsaka kahit i-commend ka pa ni PBBM, ni Putin, ni Donald Trump,
Sino pa yung mga high leaders dyan? That doesn't mean na sobrang ano ka na, important person ka na. Diba? Yung ano kasi, yung history mo kasi na gagawin, sa'yo yan eh. Ikaw yan. Diba? Magmamatter lang yan kapag ka nandun ka na talaga sa tuktok. Problema kasi dyan, nauna yung ano mo. Ewan ko kung yabang mang tawag dyan. Pero nauna yung pag-attitude mo. Diba? So kung iisipin mo, what if na lang nakuha niya na yung ano, yung record na ngayon pa nga sobrang grabe niya na nga kung ihampas sa mga basher niya kung no, yung ano yung ginagawa niya para sa inyo to, magpasalamat kayo. Ako hindi ako nagsasakripisyo dito para kamuhian nyo. Parang utang na loob pa natin na nagsasakripisyo siya. Diba? Ay nako. Bumatikos sa kanya. Para sa karamihan, tila ginagamit na lang niya ang pangalan ng mga ahensya para magmukha siyang makapangyarihan at para ipakitang may koneksyon siya sa itaas. Pwede din. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Sa kabila ng libo-libong batikos sa unang video niya, gumawa muli si Looper ng panibagong video na pinamagatang Loud and Clear. Sa halip na magpaliwanag ng maayos, ay mas lalo pa niyang sinisi ang mga opisyal ng Negros Oriental. Hindi na niya inisip na abala ang mga tao roon sa paghahanda sa paparating na bagyo. Ang gusto niya ay unahin siya, kahit may baha at sakunana. Sinabi pa niya na lalakarin niya pa rin ang ruta kahit baha, na para bang ipinagmamalaki niyang kaya niyang gawin ang lahat. Ngunit para sa marami, hindi na ito dedikasyon kundi katigasan ng ulo. Diba? Sobrang insensitive. Para lang maipakita niya, mabahiran niya ng dungis. Though, yun nga, hindi naman talaga katanggap-tanggap sana. Hindi natin kinokomment yung ginawa ng LGU doon. Pero ang problema kasi, parang, yun nga, nilalahat niya, at the same time, ito, pinapaabot niya na ako nga. Kung ako pupunta doon si Cebu, kahit lalakarin ko yan. Nagmanto ko, sana nag-apply ka na lang ng ano yung taga-rescue. Di ba? Taga-rescue sa ano, sa mga baha. Tignan natin kung gagawin mo talaga. Mahirap yung ganyan. Sasabihin mo lang para lang ma-validate yung ano mo. Yung gusto mo. Di ba? Walang ano to Sa mga sumunod niyang post, makikita na tila hindi na siya interesado sa mga payo ng mga tao. Kapag may pumuna o nagsabi ng opinyon laban sa kanya, agad niya itong sinasagot ng may galit o panunuya. Para sa ilang netizen, nawawala na sa kanya ang respeto at kababaang loob na inaasahan sa isang taong nagsasabing gusto niyang magbigay inspirasyon sa kapwa. Ang iba naman ay nagsasabing baka masyado lang siyang nadadala ng kasikatan kaya hindi na niya napapansin kung paano siya nagmumukhang mayabang sa camera. One factor yan. Isa pa sa mga napansin ng mga tao ay kung paano niya paulit-ulit sinasabi ang hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Madalas niyang ipagmalaki na kaya niyang maglakad mag-isa at hindi siya umaasa kahit kanino. Pero contradicting na. Kasi ang gusto niya, magpapatap siya. At the same time, sobrang grabe kung i-appreciate niya yung mga lugar na bibigyan siya ng accommodation, bibigyan siya ng pagkain, or whatsoever. Diba? Na kung tutuusin, halimbawa ganyan, nag-flex na naman siya ng sweldo niya, dapat yun na lang siguro yung gamitin niya. Para hindi na siya, expectation versus reality. Ngunit sa parehong mga video, makikita rin kung paano siya humihingi ng konsiderasyon sa mga opisina at mga taong makasalubong niya sa daan. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung totoo ba talagang kaya niyang tumayo ng mag-isa o baka gusto lang niyang magmukhang matatag sa harap ng kamera. Sa mga panibagong pahayag niya, sinabi rin niyang marami daw ang naiinggit sa kanya dahil siya lang ang may lakas ng loob na gawin ang mga bagay na hindi nagagawa ng iba. Marami namang mga looper pare. Hindi lang naman siya Hindi lang naabot ng kasikatan yung iba. Hayaan nyo, yung iba dyan, i-break yung ano niya, ginagawa niya. Diba? Kita nyo, up until now talaga, papakita niya talaga na siya yung ano, ako lang nagagawa nito. Magpasalamat kayo sa akin. Sobrang pangit kasi ng ganyan par. Ayaw natin ng ganyang record na parang Philippine Looper Guinness World Record. Ito yung taong to na sobrang napaka-controversial ng ano nito, ng record nito. Daming Pilipinong ginalit dito. Na alam nyo yung imbis maging proud yung Pilipino, ang ginawa mo, inaway mo na lahat. Ang problema kasi dyan, sige, given na yung mga basher is from mula dun sa sa LGU thing na yon, yung ibang mga basher mo. Pero nag-i-expand na kasi yung galit niya pare. Diba? Like, kung sino-sino na yung tinatamaan.
Like, wala na siyang paki o sino yung tatamaan. Kasi yun nga, yung emotion niya, sobrang taas na. When emotions is high, intelligence is low. Parang ganyan kasi yan. Di ba? Ayun ako. Ayon sa kanya, hindi raw siya basta naglalakad lang, kundi ipinaglalaban daw niya ang dangal ng mga Pilipino. Pero sa halip na purihin siya, mas marami pa ang nagtaas ng kilay. Para sa kanila, kung gusto niya talagang maging inspirasyon, mas mabuti sana kung ipinapakita niya ito sa gawa at hindi sa mga salitang may halong pagmamataas. Tama. Sa puntong ito, marami na ang nagsasabi na nawawala na ang tunay na diwa ng kanyang paglalakbay. Ang dating simpleng lakad na puno ng pangarap at dedikasyon ay nagiging personal na laban na para sa kanyang atensyon Tama. at pagkilala. Marami ang nadismaya dahil imbis na magpakumbaba siya, ay mas pinipili niyang ipakita na siya ay kakaiba at mas mataas kaysa sa iba. Tama. Ngayon, hindi maiwasan ng mga tao ang magtanong. Sa tuloy-tuloy na mga post at pahayag ni Looper, layunin pa rin nga ba niya ang magbigay ng inspirasyon o natatabunan na lang ito ng pagnanais niyang makilala at hangaan? I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like. So, yun lang naman, mga kunaises. So, ang video to is labi umabot ng 30 minutes. Ang video to is mula kay Kaalam Pitch. Supportahan niya na natin courtesy na din sa mga mayari ng video, especially kay Philippine Looper, ano? Kasi, yeah, sa kanya pa rin yung video na yun. Ano yun? Subscribe nyo rin, Philippine Nice. Like, comment, share, subscribe. So, yun lang naman, par. Ako naman, Sir, sino ba yun? Si Ferdinand Pitch Looper. Yung ano lang naman, syempre, nanghihinayang tayo. Diba? Nanghihinayang ako sa, sa ginawa niya, pinagagawa niya na yun nga, paglipot. Kasi yun nga, parang na-out of focus na siya, lumalabas na siya sa niya eh. Sa, ewan ko kung comfort zone ba yung tawag dyan. Basta, lumalabas na siya doon dahil sa pag-entertain niya sa mga basher, Na, which is, yun nga, dapat sana ang ginawa niya na lang is yung sa Negros thing na yun, hayaan niya na yun. Diba? Dapat hindi niya na i-rebat yun kasi wala. Tanggapin man natin o hindi, damage is na talaga. Tapos na talaga, 'di ba? May damage na talaga, may lamat na talaga. So hindi mo na matatapos 'yon. Kasi kapag patuloy mo kasing pinapatulan yung issue mo dun sa Negros, kakalat niyang hate sa buong Pilipinas eh. 'Di ba? Isipin mo, naglalakad ka sa buong Pilipinas, hindi mo pa natapos yung ibang mga lugar. Hindi mo alam yung mga temper, 'di ba? Baka mapahamak ka pa. If ever ganyan, nagpapadami ka ng mga basher, naglalakad ka pa naman, sometimes ikaw lang mag-isa. So dapat kahit yun na lang yung isipin mo ba na okay, hindi ko muna lang hindi ko na dadagdagan pa yung galit ng tao kasi yung mga nambabash naman talaga sa iyo, kung titigil ka na sa mga ganyan statement mo na pagpapaliwanag mo na mga ganyan. Actually okay lang naman magpaliwanag once, 'di ba? Pero kung patuloy mo talagang gagawin 'yan, like wala, mag-i-expand lang galit sa yung bayan bilang Visayas, baka papayan ng Mindanao. Ay hindi, I think galing na siya ng Mindanao, basta mag-i-expand lang yung galit ng tao. So sana iwasan niya yung pero mahirap din kasi yan, par. Pero yun nga, sinimulan mo kasi yan eh, di ba? Okay na sana yung yung public apology mo eh, kasi yung public apology mo may halong sumbat eh, na pinapamukha mo pa sa tao na utang na loob, hindi ka nagsakripisyo para sa sarili mo lang, para kamuhian. Given na nagsakripisyo ka, 'di ba? Para lang makuha yung parangal para sa bansa. Pero hindi mo pwedeng ipagmayabang niya na nagsasakripisyo ko para sa inyo kasi hindi talaga maintindihan ng maraming tao 'yan. 'Di ba? Ki-question ka talaga ng tao, inutusan ka ba namin? Diba? Like, nagmamayabang ka, hindi mo pa nga nakuha yung record. Kung makuha mo na siguro yung record, then doon na. Pwede ka nang pasundot-sundot na doon na okay na ako guys, importante lang naabot ko na tong pangarap ko. Hindi yung di mo pa nga natapos, hindi ka pa nga nakakuha ng record, hindi mo pa nga sure kung makakuha ka ba ng record. Pagmamalik ko, world record to. Diba? Papakita ko sa inyo na para din to sa atin, para din to sa bansa, para din to sa turismo. Kasi, yun nga, sa usaping turismo din naman, sorry if, ewan ko, for me, hindi ko din naman siya talaga na to boost tourism talaga na totally kasi yung format niya naman is paglalakad lang naman. Unlike talaga yung yung travel vlogger ka talaga na showcase mo talaga yung yung bawat lugar, pinapakita mo talaga yung ganda ng lugar, paano to tahakin or
ano yung mga itinerary, paano ka makakapunta dito. So shout out sa mga travel vlogger natin dyan, dito sa Pilipinas. Kasi for me, yung ginagawa ni Philippine Looper, hindi siya yung tipo na talaga yung pagpo-promote ng turismo talaga. Kasi yung ginagawa niya lang naman is naglalakad lang. So bali yung recognition niya, ka lang, ikaw yung looper na nilibot mo yung buong bansa. Parang ganun lang yung recognition mo. Hindi na ilalagay dyan na Philippine Looper, looping to, ganyan, Chocolate Hills to Boracay. Walang ganyan. I think walang ganyan. So, yung ginagawa mo, hindi talaga siya yung tipo na to promote tourism. For me. Correct me if I'm wrong na lang. Or pwede kayong mag-debate dyan sa part na yan. Siguro yung record lang talaga is, karangalan sa Pilipinas. Parang ganyan na, may isang tao na nilibot yung isang bansa. Tapos, saan galing? Sa Pilipinas. So, parang yun yung dating sa inaano niya na history, Siguro kung, halimbawa ganyan, Negro, Cebu, Bohol, or whatsoever na napuntahan mo, wala na, hindi na yan. Parang nasa libro na yan, nakasulat lang yan sa libro, tapos yung cover lang yung titingnan. Ito yung libro, Philippine Looper, nilibot ang Pilipinas. So, hindi talaga yan na parang utang na loob ng Negros sa Philippine Looper. Dala ko yung pangalan. Meron ganyan, pero yung niya, impact, hindi siya ganun ka, diba na, talaga na, na-loop mo talaga. Utang na loob nyo sa akin to. Parang hindi ganyan. Buong Pilipinas yung karangalan mo. Parang lang yan ba? Manny Pacquiao, pambansang kamao. Diba? Yung karangalan na dinadala niya, Pilipinas lang talaga. Kahit na Jensan siya nang galing, sabihin natin na galing siyang Jensan. Talaga, nationwide yung niya, karangalan niya. Hindi na para na saludo to Jensan. Diba? Sobrang sikat ng Jensan dahil kay Pacquiao. Hindi. Sobrang sikat ng buong Pilipinas dahil kay Pacquiao. So parang ganyan ba? So I think medyo ka doon sa pag-aangasan mo yung yung mga kababayan natin na utang na loob nyo sa akin to. Dala ko yung pangalan. Sige, sabihin na natin dala mong pangalan, pero ang pangit pa rin talagang ang pangit pa rin talagang isipin na hindi mo pa nga nakukuha yung record. Ganyan mo na siya kung ipagmayabang, ipamukha na hindi ka nagsasakripisyo. Diba? And then sana, so dapat lang, down to earth na lang siguro, kasi di mo rin talaga may iwasan yan para na sometimes yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, ganyan talaga yung mga ugali. Diba? Medyo attitude. Kamakailan lang, meron nga nag-viral, diba? Sa TikTok na sinungitan tapos tinanggal. Sana doon ka na lang nag-focus, hindi mo na lang chinudge yung buong lugar. Diba? Naging dating kasi sa taong bayan, chinudge mo yung buong lugar, tapos, yun nga, dinamay mo pa yung mga tao na bagyo lang naman yan. Napaka-insensitive ng part na yun. Kung for you, bagyo lang naman yan, okay lang yan. Malalampasan yan. Sige, given malalampasan natin yung mga bagyo, pero sobrang pangit ng ganyan na sobrang insensitive na sabihin, di ba, na bagyo lang naman yan. Minsan ako pupunta dito. Di ba? Kahit sang banda mo tingnan talaga, nagpapa-VIP ka talaga, sir. Diba? Nagpapa-VIP ka talaga. So sana sa next time mo na paglalayag, di ba? Kasi di mo na rin talaga sure kung yung ibang mga LGU is genuine pa yung yung pagsalubong sa iyo. Baka yung iba takot na lang may issue ganon. Di ba? Yung iba baka napipilitan na lang din. Di natin alam. Or pwede din namang genuine talaga silang lahat. Di natin alam, yun lang. Di natin alam. So sana maging na lang, down to earth, tingin sa lupa, di ba? Yung paa parati nasa lupa. And then wag magpakain sa sistema ng monetization. So sana tigil-tigilan niya na yung yung tawag diyan, yung pangano niya sa mga basher niya kasi hindi na matitigil yan eh. I think ignore na lang yung gagawin niya diyan, kasi the more na papansinin niya yan, kakalat lang yan sa buong Pilipinas. Baka darating yung araw, ikaw lang yung nakagawa ng record na walang may pake.
So, wag naman sanang humantong sa ganyan, ano. So, ikaw lang din naman makakapag-decide niyan. So, wag mo nang palakihin yan. Hayaan mo na yung, yung mga para sa'yo nang babash sa'yo. Diba? Siguro yung lang, plain public apology. Then, tapos, move on ka dun sa pinagagawa ng LGU. Na talaga ako dun eh. So anyways, that's it. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So that's it. Kalang PH Filipinoisi. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisi.